Siraan mo na baratan dito. Samang-sama. Narinig nyo naman po magsalita yung aming chairman, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung magsalita po yung 2 oras. Ako pwede na ho pa yung 1 oras. Kasi inistorbo nyo yung aking kaya kailangan bumawi ako sa inyo. Ito po yan. Sa panahon nito, sa bayan natin, huwag po tayong magkulay-kulay. Dahil wala po tayong mangyayari kung tayo'y magkukulay-kulay. Kailangan meron po tayong direksyon. Alam niyo yan, lagi namin pinatatalunan sa Senado. Ano ba yung direksyon na gusto nating puntahan? Kasi kung wala tayong direksyon, wala tayong mararating. Pagka pinigtinignan niyo po yung kasaysayan natin, meron tayong panahon ng lagpas tayo sa Amerikano. Tandaan nyo, lagpas tayo sa Amerikano, napunta tayo sa panahon ni Senior Marcos Senior. Napunta tayo kay Cory, napunta tayo kay Fidel Ramos, napunta tayo kay Erap, napunta tayo kay Noynoy, napunta tayo kay Rodrigo Roa Duterte, ngayon napunta tayo kay Marcos Jr. Ang tanong ko sa inyo, may direksyon ba? Kasi kung may direksyon, uwi na ako. Kasi sa akin, walang direksyon tayo. Wala tayong pinupuntahan. Lagi tayong politika. Siraan mo na baratan dito po. Ako. Ang totoo lang, wala pang nararating ang ating bansa. Wala pa po tayo nararating. Lahat tayo utang. Huwag na tayo magsisihan. Kasi ganito, kasalanan ni ganito. Ganito, kasalanan ni Pangulong ganito. Alam niyo, mga kapatid, ang utang po natin ngayon, lagpas na sa leeg natin. Nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong pumarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya ay nag-aral sa abroad at nag-aral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, natutuhan tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Ano ngayon ang direksyon, mga kababayan ko? Ang direksyon natin, kailangan merong forma ang gobyerno natin na tama. Kasi ang problema, hindi na yung tao. Ang problema natin, yung sistema natin. Yung sistema natin, paikot-ikot, pare-parehas. Di ba kayo nasasawa? Nakakasawa na. Makikibagay tayo sa bagong upo. May bagong dadating, makikibagay na naman tayo. Ang nangyayari sa atin, wala ho eh. Puro tayo pakikibagay. Ang pag-gobyerno ay hindi pakikibagay. Tandaan mo yan. Ang gobyerno ay isang direksyon na kailangan sumunod tayong lahat. Kapag hindi tayo sumunod, eto tayo. Eto mong tayo, baong sa utang, makakalaan ho. Masarap ang buhay natin lahat. Nare-restaurant tayo. Lahat po tayo. Ekonomiya natin, utang ha. Kaya kung pag kami lumalabas sa inyo, lumalapit sa inyo mga taga-gobyerno, mga naka-Amerikana, huwag kayong masyadong bumili. Kasi lahat tayo utang. So ano ang solusyon? Ang solusyon ho, gumaya tayo sa mga bansang kapitbahay natin. Sino ba yung mga kapitbahay natin? Japan, Thailand. Japan po kasi nasa kabila. Tayo na Southeast Asia tayo. ASEAN tayo. ASEAN ha. Tandaan po natin ha. Yan ang mapa. Ang Japan nandito. Ang ASEAN nandito sa baba. Kabila. Doon po tayo kabilang. Doon po tayo kabilang. Tayo po ay nasa ASEAN. Kasama natin yung Malaysia, Thailand, Myanmar, Cambodia, Singapore. Yan po yung mga kapitbahay natin. Kasi kung sa Japan po tayo, kukumpara natin sa Japan, noong 1960s, pwede tayo ikumpara sa Japan. Dahil tayo ang number 2 nun. Number 3 lang ang Japan. Pero ngayon po, 2025, kulelang po tayo. Hindi po tayo pwedeng tumabi sa Japan, nakakahila.
Dito po tayo katabi sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. Dito tayo katabi ng Cambodia, ng Laos, yan. Nakakahiya po, di ba? Kasi galing tayo dati sa number 2. Nung araw, tandaan po ninyo, ang dolyar, sa isang dolyar, 2 piso. O ngayon, ilan na? 58. Kung nakita nyo, walang development. Ha? Ba't ko po sinasabi sa inyo na bumaya tayo sa ASEAN? Ang Vietnam! Mga kababayan ko, Vietnam na galing sa 10,000 day war. Galing sa French, galing sa Amerikano, galing sa Egypt. Pero, na-overtake na po tayo ng Vietnam. Nangulilan na po tayo sa Vietnam. Ang kahalili po natin, Cambodia sa Laos. Yung Laos po, kapag in-overtake ang batalyon niyan, sorry mga kapatid, Laos na tayo talaga. Kaya mga kapatid ko, simple lang naman po ang kailangan natin dito sa bansa natin. Magkaroon kayo ng mga senador, ng mga kasama ko, kasi nag-iisa lang po ako sa Senado na naniniwala na kailangan natin, kung hindi man baguhin ang konstitusyon, ay amendahan natin ang konstitusyon. Kasi po sa konstitusyon natin na puro galit, bawal po ang negosyanteng dayuhan. Pambihira naman, oo. Saan kayo nakakita ng lahat ng trade agreement nakapirma tayo? Pero yung ating ekonomiya, ang ating, sabihin po, kasi po tayo sa konstitusyon ang sinasabi, bawal po tayo magpapasok ng negosyante ng hindi 60-40. Kaya po yung mga negosyanteng dayuhan, imbis na pumunta sa Pilipinas, pumupunta po ng Vietnam, pumupunta na po ng Cambodia, pumupunta na Singapore. Wala na po tayo masasabi dahil nandun na lahat sa Singapore ang dayuhang mamumuhunan. Yan po ang ginagawa ng mga kapitbahay natin ngayon. Bukas po ang kanilang ekonomiya, bukas po sila para magnegosyo. Yan naman po ang gusto natin dito sa Pilipinas, mga kababayan ko. Bakit po? Kapag kami namumuhunan, ibig sabihin may trabaho. Kapag may trabaho, tama ang sweldo. Kapag tama ang sweldo, may bahay kayo. May pagkain kayo. Pambira. Kailangan mo ba ng genius? Hindi mo kailangan ng genius. Ang kailangan natin, trabaho. Kasi ang po kayo. Kasi ako, discover ko niya yung aking laping day. Kaya may emotional ako. Konti lang. Pamela, okay na ako. Yun lang po mga kababayan. Sana po, maintindihan natin. Senator Bato. Na itong kinalalagyan natin ngayon sa oras ng ating bansa ngayong 2025. Ito po ang eleksyon na kailangan bumoto po tayo. Doon sa mga unang-una sa lahat, bago. Binanatan ko na siya ng ABCBN. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa bayan natin kung patuloy kayong mga halal ng luma. Sayang, nakuha ang sana. Common sense! Common sense lang. Paano magkakaroon ng pagbabago? Lagay ng luma. Mambihira, oo. Kailangan natin ng... dumating na po si General Bato. Palakpakan po natin si General Bato. Sakto ah! Sakto ah! Tatapusin ko lang po. Tatapusin ko lang. Kasi may kasabihan eh. Alam mo yung kasabihan na kapag ang isang bagay ginagawa mong paulit-ulit at gusto mong magkaroon ng ibang resulta, walang gamot yun. Ang tawag doon, katangahan. Yung buko, may gamot pa eh, pag-aralin mo. Pero yung tanga, Hindi mo magamot yun. disgrasya tayo doon. Tanga. Kaya po sana po, ako naman hindi naman ho ako iba sa inyo eh. Hindi naman ho ako isang politiko talaga. Ako po, sa totoo lang, ayaw ko itong
Ayaw ko ito. Kaya lang ako po ay kinausap ng aming chairman, katulad po kung paano kinausap si Atty. Hilo, kung paano kinausap si General Bato, ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi na po na kailangan kayo ng bayan. Kaya po kami nandito para isulong po namin ang pagbabago o pag-amyenda ng Saligang Batas. Yun po ang kailangan natin. Hindi lang po natin kailangan ng saksakan ng talino. Wala pong nangyari sa mga saksakan ng talino, ninakawan lang tayo lahat. Ang kailangan po natin may common sense na naiintindihan na ang kailangan ng bansa, negosyo, puhunan, trabaho, hindi ayuda. Nakita yung kalbo ba? Mabuti sana kung yung ayuda galing sa kita natin. Hindi naman tayo kumikita. Galing mo sa utang. Di ba sa bahay natin, ganun lang lagi. Oh, umutang ka na naman. Paano tayo simple. Napaka-simple po. Kaya mahal kong kababayan, bilang pagkatapos, gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang utang natin ay 16 trillion na. Ay, babae ka na. 16 trillion. At yung pera na yan, tandaan po ninyo, isang araw sisingilin tayo. Ano naman kasi papakita yung picture. At ang bawat bata ngayon Pakita nung istab. ay may utang na 160,000. Hindi pa po kasama yung pinakanak. Ayun, pinapakita na ba? Sana lang, iisipin po natin lagi yan. Kapag ka mayroong eleksyon, iisipin natin lagi, meron ba talagang narating ang ating bayan? Kung wala naman, siguro panahon na para baguhin natin yung ating mga mukha ng mga politiko at palitan naman po natin Pinapakita ang natin kay bago. Robin kaya bumalik Yun naman po, yun naman po ang solusyon eh. Tandaan po natin, walang kikilos kung hindi kayo kikilos. Kung hindi ngayon ang panahon, kailan na. Yun lang po. Maraming salamat sa inyong invitasyon. Mabuhay po kayo. Mabuhay natin.